meron akong taga-kanta, hindi nila alam. So, nakakatuwa po kasi gusto ko sana ma-win nyo ng Valentine's Day, araw ng mga puso, ng ating mga galing na lingkod bayan. Nandiyan si Mayor Vico, si Vice, nandiyan ang mga konsihan, nandiyan si Congressman Duman, na talaga naman lagi na lang nakaantabay sa barangay, ano ba kailangan ng barangay. Ngayon po, ay iinagurahan yung ating drainage at saka yung drainage at yung sidewalk. Kung mapapansin niyo po, senior citizen friendly yung ating sidewalk. Kung mapapansin niyo dati, ako po, personal experience, talagang bumababa ako sa kalsada kasi ang taas nung ang taas ka, tapos kaysa ka mag-agad down, bumaba ka sa kalsada. Eh, hindi po. Ang ganda-ganda dahil hindi basta nagpagawa o hindi pinag-isipan. Yan po yung ating Mayor at City Council. Diba? Nakakatuwa kasi kahit hindi nila pera, kasi sige, go, hindi. Pinag-iisipan ng maganda kasi umaano sa pag-asa sa ating Pasifiko. So, hindi na ako magpapatagal, kasalamat na lang po, Mayor, at alam ko, marami pa susunod. Baka sakaling maipalabas yung aming barangay mo, Mayor, punta sa DFP. No? Salamat. Andyan din yung ating taga-Santo Tomas, si Coach Paul. Alam natin na siya po ay isa sa hanay ni Mayor Vico. So, dapat tingnan na natin. Ngayon pala nag-aaral na tayo. Sa totoo lang, hindi na dapat isipan kasi nandiyan na sila. Good morning po sa inyo lahat. Maraming salamat na Alati Raimundo. And kasama rin po natin ngayong umaga ang ating City Councilor Simon Cantoco and of course ang inyong kabarangay si Coach Paul Silongan. Magandang umaga. Happy birthday, City Councilor Simon Cantoco. And of course, City Councilor Vico Ruskia. Magandang umaga rin po. Ngayong umaga naman po ay pakinggan na po natin ang mensahe ng ating Congressman Roman Romulo. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa totoo po, araw-araw po ay meron po kami iniikutan yung mga Oplan Kainsan. Pero siguro po ngayon umaga, hindi rin po nasasama, hindi na rin po sumasama sa lahat ng inauguration. Dahil araw-araw meron, ang dami rin po natin gawain sa Kongreso. Ang dami rin po sa Santo Tomas na nakikita ko sa opisina ko yung mga medical assistants. Kaya kailangan ko rin tumakbo. Pero ngayong umaga po, sinigurado po maka-attend nitong inauguration. Narinig ko po na ibe-bless po ngayong umaga ay yung sidewalk ulit at drainage. Kasi kahapon po, mga bago mag-alas 8 ng umaga, galing po akong bagong ilog, patawid po ako ng tulay, papuntang Santa Rosa, Sumilang, at saka yung bagong Katipunan. Pagtawid ko po nung tulay, pa-cross po ako nung intersection pagka sa Santa Rosa, may nakita po akong ambulansya. May ambulansya po, halos lampas lang ng kanto. So, nagtaka ako ba't ang aga-aga may ambulansya. Akala ko po, sa totoo, merong nagka-emergency sa isang bahay. Akala ko baka may natake o baka may nangyari. Pero sa totoo po, noong nagtanong po ako, meron naglalakad na senior citizen. Eh yung sidewalk po doon sa Garcia Street po yun eh. Mataas pa rin eh. Dahil yun naman na naabutan natin, mataas eh. Natapilong po dahil mataas eh. Nahulog po. Tumama rin po yung medyo na-injured po siya. Kaya dumating. Kaya sabi ko nga, pumunta po ako dito sa inauguration ngayong umaga. Kasi talagang kailangan natin malaman, kailangan po malaman talaga ng city na napakaganda po ng proyektong ginagawa na ito. Alam po ninyo na abutan namin dito sa Pasig ng 2019. Hindi na naman po din sa Santo Tomas, hindi na sa Sumila. Kahit saan sa Pasig po, ang tataas po ng sidewalk. Yun naman po talaga yung naabutan. Pero ngayon po, araw-araw mayroong inauguration.
Minsan nga po, hindi na ako nakakita araw-araw. Sinasabi ko nga, mag-inaugurate kami yung pagman. Pero kahapon po, nakita ko talaga. May matanda mo talaga na na-injure po dahil nga yung masyadong mataas yung sidewalk na yun. Kaya sana po sa city, sa mga barangay natin, sa engineering po natin, sa totoo lang. Kasi may nakita akong post ni Mayor Vico eh. Sinabi niya, ito yung mga project natin, meron pa tayong malalaking mga kasunod dito. Pero totoo, napakalaki yung mga proyektong pagbaba po ng mga sidewalk na ito. Dahil nagagamit na po yung ating mga sidewalk ng ating mga senior citizen, ng PWD, at ng pangkaraniwan ng Pasigueño po eh. Kasi hindi na po mataas, dire-diretso na sila maglakad. Kaya sana po, tuloy-tuloy po yung mga proyekto na ganito. Dahil talagang ito, tunay na nakakatulong. Congratulations sa ating city. Congratulations sa ating engineering po. At sa mga kasama natin sa Barangay Santo Tomas. Mabuhay po kayo at mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat po, Congressman Roman Romulo. Ngayong umaga po ay mapapakinggan din po natin ang mensahe ng ating Vice Mayor, Dodot George. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Happy Valentine's Day! Nakapula pa yung ating mga senior to. Punong-puno ng pagmamahal. Magandang umaga kay Mayor Pino Soto, kay Congressman Roman Romulo, siyempre sa ating City Council na birthday boy. Happy birthday, Simon! Kay Councilor Volta, kay Councilor Tito Rusca, kay Councilor Pao Santiago na birthday rin ng isang araw. Kaya happy birthday rin kay Pao, siyempre sa ina ng ating barangay, kay Lati Raimundo, sa ating mga masisipag ng mga konsihan ng barangay at SK. Kasama kami kaninang umaga sa ating Opak Ayusan at siyempre sa ating mga mamamayan ng Barangay Santo Tomas. Salamat po sa inyong napakahirap na pagtanggap sa amin ngayong umaga. Ngayon ay isang talagang magandang araw, no? Dahil meron po tayo inauguration blessing po ng inyong proyekto, no? Para po mapaganda ang inyong lugar. Katulad po ng palaging namin binabanggit, ang pagpapaganda po ng ating lungsod ay yan po ay tama, trabaho po ng ating lokal na pamahalaan. Pero para mapanatili natin maayos ang ating kapaligiran, iyan naman po ay sana gampanan ng bawat isang mamamayan. Dahil kailangan po natin aminin at angkinin na ang Pasig, hindi po pagmamayari ng politiko yan. Ang Pasig po ay pagmamayari ng bawat isang Pasigueño. At bilang tayo may-ari ng Pasig, meron po tayong responsibilidad na kailangan sana panatilihin natin malinis, maayos at maganda ang ating komunidad. Ngayon, lahat po ng ating tinutulak ng pagbabago, progreso dito sa ating lungsod, hindi po namin magagawa kung hindi po kayo kasama katuwang namin sa programang ito. Palagi po kong sinasabi, yung nailunsad na pagbabago ng Mayor Vico ng 2018, kasama po ng leadership ni Congressman Roman Romulo na pinagpapatuloy po namin ngayon, mapapabali-wala lamang kung hindi po namin kayo magkasangka. Ngayon po kasi, alam naman natin, may mabilis ng panahon, 2025, biglang eleksyon na naman tayo. Parang kailan lang, kaka-eleksyon lang ngayon, balik na naman tayo, eleksyon na naman. Diba? At tuwing eleksyon, ito po, ditiretsuin ko na kayo, bumabaha po ang ayuda. Diba? Pero ito na lang po ang tatanungin ko sa inyo. May kilala na ba kayong tao o pamilya na gumanda ang buhay dahil sa ayuda? Wala pa, kasi ang ayuda pantawid lamang. Yan po ay pantawid ng konti pangangailangan. Ngayon, bakit ko po binabanggit ito? Dahil, siyempre, ang eleksyon, pag nakita po natin na may nagbubuhos ng malaking pondo at pera, parang ginagawa po nilang investment para silang nangangapital sa isang negosyo. Pero ang government po service, ang public service, hindi po yan isang negosyo. Yan po ay isang paglilingkuran sa taong bayan na hindi dapat binabawi. Kasi pag nangapital ang isang tao sa isang eleksyon, ano pong ibig sabihin? Ang hangad mong bawiin. Magkano po sweldo ng vice mayor, ng kunsiyan, ng mayor, ng congressman? Hindi po aabot sa malaking pera. Pero alam niyo kung ano yung malaking pera? Yung malaking pera na dati, nangungumisyon po yung mga lumang politiko na binago po ni Mayor Vico.
na binabago po namin sa loob ng City Hall na ngayon. Kaya nagagawa namin ang mga programang ito, lalo-lalo na sa buhay ng ating mga mamamayan. Ang senior citizen po natin, para sa inyong kaalaman, for the first time in the history of Pasig, itong pinakamalaking budget na nakalaan sa ating senior citizen. Pwera po sa inyong mga gamot, ang nakalaan po sa OSCA alone para sa benepisyo ng bawat isang senior citizen, umaabot na ng 477 million pesos itong 2025. Yung mga benepisyo na natatanggap ninyo mula po sa ating pamasko, mula sa ating senior citizen pension, ngayon may explain ko mamaya, i-explain ko yung mga dagdag na benepisyo para sa inyo. Pero nagagawa ho natin lahat ito, bakit? Dahil sa isang malinis na pamamahala. Alam niyo ba, noong 2004, ako po yung congressman din yun. Ang budget ng Pasig ng araw, nasa 2.8 billion pesos. Fast forward po tayo, nung namana ni Mayor Vico yung budget 2019, kaya nalulog ninyo bilang mayor niya, 10 billion ang budget ng Pasig. So mula po 2004 hanggang 2019, in 15 years, umakyat ang budget natin mula 2.8 naging 10 billion. Pagpupo ni Mayor Vico, anong unang nangyari sa Pasig at sa buong mundo? Nagkaroon tayo ng pandemya. Alala niyo ba? Nung pandemic po tayo, nag-lockdown. Wala akong negosyong bukas. Ang kapitbahay natin mga lungsod, nahirapan po sa koleksyon. Pero dito sa Pasig, umakyat pa ang koleksyon ng mga buwis natin. Lalo mas efficiente ang taas ng buwis. Mula 2019 na 10 billion, naging 13.5 billion in 2022. Sa gitna po ng pandemya, noong 2022, linutlok niyo po kami, itong 11 City Council, umakyat po ang budget natin in 2023, naging 13.5 billion. In 2023, naging 13.5 billion, tama. In 2023, 15 billion pala, sorry. 15 billion in 2023, in 2024, naging 17.2 billion. In 2025, alam niyo magkano budget po natin ngayon? 22.4 billion pesos. Ngayon tatanungin, para kung maintindihan natin bakit. Una, dahil alam nilang hindi inanakaw yung pera, handang magbayad ng tamang buwis ang tao. Pero ito po yung talagang tunay na storya kasi hindi po naintindihan ng iba ano ang ibig sabihin ng good governance at ano yung anti-corruption campaign. Ang ginagawa mo ni Mayor Vico, pag-upo niya, sabi niya, wala nang 30% na maglalagay sa mayor's office. Ngayon, bakit importante po yun? Kasi dati, kung maglalagay ka sa mayor's office ng 30%, sasabihin ng vice mayor, kung mayor's mayor, dapat si vice mayor meron din. Sasabihin ng mga konsyal, kung si vice mayor at saka si mayor meron, dapat kami mga konsyal meron din. Sasabihin ng mga accountant, teka muna, ako nagpa-process ng papel dyan, dapat kami meron din. Sasabihin din ng mga assessor natin, dapat kami meron din, dahil meron sila lahat. Ang puntos ko po, leadership by example. Kung kumuha yung mayor ng 30%, kumuha yung vice mayor ng 5%, kumuha yung konsyal ng 2%, kumuha yung assessor ng 1%, kumuha yung treasury ng 1%, at lahat ng ibang opisina kumuha, ano po natitira sa proyekto natin? Yung po yung totoo. Magbabayad ka ng 1 milyon. Ibis na mabayad ng buo magpunta sa kaban ng bayan, napupunta sa bulsa ng mga naupo. Ito po yung binago natin. Kaya mula 10 billion, in 5 years time, naging 22.5 billion. At bakit importante ito? Dahil habang yung mayaman ng Pasig, dito ngayon po pumapasok yung programa na maiangat natin ang buhay ng Pasigueño. Hindi sa pamamagitan ng pagbibigay ng konting ayuda para bukas maligaya kayo. Ngayon, bukas malungkot na naman. Ang pagbibigay ng programa natin pang matagalan. Paano? Improvement po ng healthcare services, upgrading ng ating mga ospital. Yung social services natin, tuloy-tuloy. Yung mga hindi po makakuha ng additional ng mga trabaho dahil may edad na yung mga senior natin, meron po tayong social service support. Ang solo parents natin, ganun din. Sa PWD natin, ganun din. Pero higit pa yan,
ang pinaka-importanting programa na itinutulak ng ating lungsod ay ang education. Bakit education? Dahil ang education, pambaon po ng inyong mga anak na panghabang buhay. Wala pong ibang shortcut, uulitin ko. Kung gusto natin gumanda ang buhay natin mga Pasigueño, kailangan po tayo mag-ambag. Ang ambag ninyo ang pag-aaral ng inyong mga anak. Sasabihin ng iba, wala po kong pag-aaral ng aking anak sa kolehiyo. Ito na po ang sagot. Ginawa po ni Congressman Romulo yung batas. Ngayon, ang PLP 100% libre na. Wala po naman si Congressman Romulo. Ito ang problema. Ang senior high school natin na nag-graduate sa buong Pasig, nasa 8,000 a year. 8,000. Ang natatanggap sa PLP is 1,300. So kulang po yung nagbibigyan ng pagkakataong mag-aral. Ang problema ngayon, yung 7,000 na hindi nakakapag-aral, hindi na po nagbagong buhay nila. So kung yung magulang nila mahirap, sila hindi rin nakapagtapos. Hanggang high school lamang, hindi na sila nag-aral ng kolehiyo, sila mahirap pa rin. Pag sila nagkaanak, ganun pa rin ang problema. So paano po natin masisira o mapuputol itong siklo ng kahirapan ito? Bigyan natin pagkakataon ng makapag-aral ng mga batang gusto magtsaga at magsipan. Dito na po pumapasok yung Pag-asa Scholarship Program natin na hindi tinitignan yung grados ng inyong mga anak. Tinitignan dito yung social standing o yung level ng kahirapan ng kanilang pamilya. Ang inuuna po dito yung pinakamahirap na gusto mag-aral. At hindi po kayo paaaralin sa public school. Pinapaaral kayo ng lungsod ng Pasig, sa Pasig Catholic College, Arellano University sa Canyogan. At ngayon, nag-a-apply na rin po ang National University sa East Ortigas. Ngayon, bakit ko po kinikwento ito? Simple lang eh. Ang mga batang Pilipino, ang mga talent ng nag-aaral, mga batang may talento, kinukuha ko sa abroad. Kinukuha sa abroad. Doon sila nagtatrabaho. Pero kailangan meron silang degree. Ang nurses natin, sabi ko, ang problema mo natin sa mga hospital ng Pasig, hindi dahil wala po tayong item. Kulang po ang nurses natin dahil ang nurse natin kinukuha sa abroad. Magkano sweldo ng nurse sa abroad yun? 200,000. Ang engineers natin kinukuha sa Middle East, sa Dubai. Magkano sweldo? 200,000 din. Ang accountants na lang kinukuha sa Bahrain. Magkano sweldo? 150,000 naman. Ngayon sabihin niyo sa akin, kung dati mahirap ang pamilya niyo, yung anak niyo nakapagtapos dahil sa tulong ng ating lungsod, at bigla nagsisweldo sila ng 150 to 200,000 pesos a month. Sabihin niyo hindi magbabagong buhay ninyo. Ito yung sinasabi namin pang matagalang mga programa na aangat sa buhay ng Pasigueño. Kaya babalik na naman po ako. Ingatan po natin yung ayuda. Diba? Yung ayuda pang sandalian lamang. Pero yung programang pamatagalan, kung nais natin makitang bumanda ang buhay ng Pasigueño, dapat tayo mismo mag-ambag. Maging mabuti tayong mga mamamayan, sumunod tayo sa batas, magrespetuhan po tayo, magkaroon tayo ng disiplina bilang isang lipunan at malayo ang mararating ng ating lungsod. Tama o? Muli, congratulations po sa Barangay Santo Tomas. Happy Valentine's Day! Mahal naman namin ngayong lahat. Buhay mo kayo. Maraming salamat po, Vice Mayor Dodon Jaworski. Ngayon naman po ay pakinggan naman po natin ang mensahe ng ating punong lungsod, Mayor Vico Soto. Salamat. Magandang umaga, Barangay Santo Tomas. Kamusta po kayo? Happy Valentine's Day po sa inyo. Valentine's Day, tinawag din pong birthday ni Councilor Simon Andoco. Happy birthday, Councilor Simon. At gaya ng sabi ni Councilor Volta, I love you 3 times a day. Di ba ikaw nagsabi nun? Akala ko si Councilor Volta yung nagsabi. Magandang umaga, Congressman Roman, Vice Mayor Dodon. Siyempre, binabati rin po natin at nagpapasalamat tayo sa ating mga barangay officials, sa pangunguna ni Cap Ea, mga kagawad, magandang umaga sa mga SK po natin, magandang umaga din po. Balita ko, marami daw pong senior citizens na nandirito po ngayon. Halos lahat pala ng kasama natin, mga senior citizen. Di ba, wala naman po sa itsura, parang mga
Akala ko nasa meeting ako ng mga kabataan ngayong umaga eh. Kaya siguro dahil Valentine's, parang very youthful ang dating po natin ngayong umaga. Speaking of senior citizen, maraming magandang balita si Councilor Kiko at syempre si Councilor Pau para sa ating mga nanay, tatay, lola at lolo sa lungsod ng Pasig. Napalitaan niyo na po ba? Hindi pa? Mamaya po, ito ko sa inyo. Unahin ko na po, baka makalimutan ko pa. Coach Paul, magandang umaga po sa iyo. Alam ko, kapitbahay niyo lang po itong si Coach Paul, kaya siguro naglakad ka lang papunta dito, Unahin ko na po yung sa drainage natin. Marami kasi akong gusto ikwento sa inyo, okay lang po ba? Baka may date pa po kayo. Sabihin nyo lang po, pag time's up na po, taas na lang kamay pag kailangan nyo na po umalis, ha? Gusto po kasi ako ikwento sa inyo, minsan-minsan lang tayo magkita. Una na po yung sa drainage dahil binubulong ako sa akin si Kong Roman kanina ng mga sidewalk na dapat nating ipagawa pa. Marami na tayong pinagawang sidewalk na inayos na sidewalk sa lungsod ng Pasig. Kaya tama naman po yung sabi ni Kong kanina, pati yung sabi ni Kapea. Alam niyo naman po, marami naman po sa atin dito ay nakakapaglakad-lakad, hindi lang sa Barangay Santo Tomas, hindi sa buong lungsod Pasig. Alam naman po natin, di ba, yung design kasi noon ng sidewalk ay medyo kakaiba. Ibig sabihin, medyo mataas. Sabi nga nireklamo nga si Kagawad dati kanina, yung mga sidewalk daw na iba, hanggang tuhod daw po. Kaya talagang kailangan ayusin natin eh. At yan po ang ginagawa natin ngayon sa mga sidewalk po natin. Hindi na po yung lumang design. Ang ginagawa po natin ngayon, mga sidewalk na totoong walkable o malalakaran. Sabihin, gano'n na lang, kung hindi man pantay sa kalsada mismo, ay halos pantay lang. Konti lang yung pagkakaiba. Dahil alam po natin, may mga realidad din tayo sa ating lungsod. Realidad po natin, yung mga kalsada po natin dito ay hindi ganun kalapad. Medyo makikitin po talaga ang kalsada sa lungsod ng Pasig. Hindi naman natin pwede demolish ang buong lungsod at pagsimula mula umpisa, di ba? Hindi naman tayo pwede mag-back to zero. May mga ibang lugar na kapag konting widening tayo ng sidewalks, pero may mga ibang lugar, hindi po talaga siya practical. Hindi po talaga natin magawa. Kundi, kung gagawin natin yun, maraming kailangan tanggalin ng mga kabahayan din. Yung mga ibang lugar, pag may mga encroachment talaga dun sa roadlands, siyempre, kailangan kunin po yan ng pamahalaan. Alam niyo naman po yan, di ba? Pag talagang nagpatayo ka ng bahay mo at roadland na po yung pinagtayuan mo, o yung garahe mo nag-extend sa sidewalk o sa kalsada na, hindi po pwede yun. Talagang pukunin ng gobyerno yan, papademolish po talaga natin yan. Pero may mga ibang lugar na pag-aari naman po talaga yan ng tao, ito na talaga yung kalsada, medyo mahirap po talaga, medyo makitid po talaga yung mga daanan natin. Kaya ito po, kahit dito po, may kita natin, di ba, minsan may mga biglang may maganda yung sidewalk, pero biglang may poste ng Meralco. Kaya, ang ibig lang po sabihin yan, ay yung mga sidewalk natin, opo, gawin natin kung yung pinakamalapit sa ideal na kaya po natin. Pero kailangan din natin maging realistic, hindi pwedeng masyadong mataas. May mga driveway po tayo, di ba? Hindi po pwedeng masyadong mataas ang sidewalk natin. Kundi, dalawa lang ang isa lang sa dalawang mangyayari. Una, ang pwedeng mangyari, hindi na gagamitin yung sidewalk, di ba? Mga tao maglalakad na lang sa kalsada, katabi ng kotse dahil hindi practical na maglakad o mahirap. Lalo na pag medyo may arthritis na po ng konti, ayaw nang paaakyat baba, di ba? At kung mag-aakyat pa ba naman tayo, medyo nakakatawa minsan yung itsura natin. Ganun-ganun po tayo naglalakad. Talagang, kaya yung mga bago po natin ginagawa, hindi lang po sa sidewalk, kundi sa lahat ng mga proyekto ng ating lungsod. Hindi tayo gumagawa ng project para lang may magawa. Pinag-iisipan, pinagtatanuhan, dumadaan sa tamang konsultasyon, pinag-iisipan ng maigi bago gawin ang mga proyekto natin. At hindi lang sa pinag-iisipan, hindi lang sa ginagawa ng maayos, kundi maayos din po yung budgeting process natin, yung procurement process natin. Hindi naman po ako masyadong magpapaka-technical, pero naikwento ko na rin naman po sa inyo yung mga ilang beses po na nag-usap tayo nung nakaraan, yung paglilinis na ginawa natin sa pamahalaan, hindi man perfecto ay malayo na po talaga
mas panatag ang loob natin ngayon na yung buong puwersa, yung lahat ng pondo po natin ay nagagamit sa tama at walang naibubulsa. Alam niyo, mahirap po talaga yung topic ng korupsyon. Napakahirap na topic po niyan. Tayo bilang mga Pilipino, minsan ayaw po natin siyang pag-usapan. Pero ang totoo, kung gusto natin umunlad, kung gusto natin gumanda ang buhay ng bawat Pilipino, ng bawat Pasigenyo, kailangan alam po natin kung ano nangyayari sa gobyerno. Kailangan hindi po tayo kontento na hindi may nagagawa naman eh. Diba? Kasi sa totoo, kahit may corrupt, kahit may nabubulsa, sa laki ng pondo ng mga lungsod na gaya ng Pasig, kahit may nabubulsa, sa totoo may mapapakita pa rin naman. Ito yung mga infrastructure project. Pero sana hindi po tayo kontento sa ganun. At noong 2019, pinakita natin na hindi tayo kontento sa ganun. Na okay na, may napakita naman, may nagawa naman. Part naman ng budget natin, nagamit naman sa pampagawa o sa mga proyekto. Hindi po, kung tayo makontento sa ganun. Dapat 100% ng pondo natin ay napupunta sa tama. 100% walang nabubulsa, nagagamit para sa mga projects, programs, and services ng ating pamahalaan. Yan na po. Nandito na po tayo ngayon. Dire-diretso po tayo. Di po tayo aatras. Pagkus, paiigtingin pa natin yung mga reforma at pagbabagong na simulan na po natin. At habang piniigting natin yung mga reforma at pagbabago na yan, ang magandang balita, dumadami yung pondo na available para sa atin, at mas nagiging maganda yung mga proseso ng ating pamahalaan. Kaya ito na po, pag-usapan na po natin yung mga ibang lumalawak na mga serbisyo, lumalaki na mga serbisyo ng ating pamahalaan. Una na po, yung kaka-text lang sa akin ni Councilor Pao, kagabi lang, fresh na fresh pa po ito. Kaka-text lang sa akin ni Councilor Pao na nakapag-meeting na sila ng City Council at ng SSS. Bakit po SSS yung meeting nila kahapon? Dahil gusto po natin sana i-expand yung local senior pension. Meron po ba dito? Kasama na po sa local senior pension natin? May ilan po, marami pala. Marami na pala. Pero, alam po natin ang totoo, may mga ilan po sa ating mga nanay at tatay na medyo hindi pa nag-qualify sa local senior pension natin. Naalala niyo po ba kung bakit natin sinimulan yung local senior pension noong 2022? Naalala niyo po kung bakit? Kasi di ba, dati na naman may national na pension para sa mga 65 pataas, mga indigent. Kaso, siyempre may mga requirement po sila. Aminin natin, hindi po talaga lahat ay napapabilang sa DSWD pension. Maganda yung programa, pero hindi talaga siya para sa lahat. Marami, pag nakita na gawa sa bato yung bahay mo, hindi ka na may sasama doon, di ba? Alam niyo po yan. Kayo rin naman po yung nagkwento sa akin yan noong una akong nag-iikot. Kaya noong 2022, nakita natin, kaya ng budget natin, inilunsad po natin yung local senior pension para yung mga walang-wala po talaga, walang ibang pension, wala nang source of income, 65 pataas, ay mabigyan na natin ng konting tulong pinansyal. Kaya noong 2022, tulong ng ating City Council na simulan ang local senior pension. Kung magsisimula tayo ng bagong programa, siyempre, dapat umpisa natin dun sa mga walang-wala po talaga. Pero ngayon po, nasa yugto na po tayo, na expansion na po ang pinag-iisipan natin. Ibig sabihin, at okay na po ito sa council dahil nag-meeting na sila ng SSS, may mga pinlansya na po tayong detalye, pero okay na po. Pwede na siguro i-third reading sa ating sanggunian, guys. Yung mga senior natin na may konting SSS, pero sa totoo, kulang pa rin po yun. 4,000 pesos na pension per month and below, isasama na po natin sa local senior pension. Curious lang po ako, pwede po ba magtanong, sino po sa inyo may 4,000 pababa na SS? Ayan, di ilan. So, kayo po yung mga susunod na mga kwalipikado na maisama natin. At ito, ibang ordinansa pa rin, ibang ordinansa naman po, pero similar rin po, no? Kung may local senior pension tayo para sa mga senior, 65 pataas na wala ng trabaho, walang income, ay meron din po tayo mga ibang kasama na nangailangan din, pero hindi pa sila senior.
Ang tinutukoy ko po ay yung mga kababayan po natin, mga kapitbahay natin na may matinding kapansanan, bedridden. Ordinansa rin po tayo, katulong ni na Councilor Simon, Councilor Volta, ni na Councilor Kiko, na isasama na rin po natin sa konting tulong pinansyal. Parehong amount po dun sa local senior pension, yung mga bedridden, bibigyan na rin po natin. Bukod pa ito sa hospice program natin. May hospice program, nagbibigay tayo ng mga gatas, ng mga diaper, mga wheelchair. Ito po, bukod pa po doon, magbibigay din tayo ng tulong pinansyal. Ito, isang halimbawa, yung scholarship, nabanggit na kanina ni Vice, hindi na para ulitin ko pa po. Nagbabanggit lang kami ng ilang halimbawa na ito na nga po tayo, nasa magandang posisyon po talaga ang lungsod natin. Ang importante ngayon, nagagamit ng tama ang pondo natin, maayos yung planning process natin, kaya sigurado pong mapapakinabangan ito ng mamamayang Pasigueño. No? Kaya magtulungan lang po tayo, dire-diretso lang po tayo, pasulong po at hindi pa atras ang ating direksyon. Maraming salamat, Barangay Santo Tomas. Congratulations po sa bagong inaugurated na sidewalk at drainage natin. Mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat po, Mayor Vico Soto. Bago po tayo tumungo sa next part ng ating program, isang group picture lang po muna kasama ng ating city officials, kasama po ng ating senior citizen. Bago po tayo lumabas. Tayo na lang po kayo, kasama po namin sila Mayor, sila Vice, Congressman. Si George sa akin. Hello. Alright. So kahit po kita naman po yung mga nasa likod kasi nasa stage yung ating mga photographers. 1, 2, 3, smile! Pinakalingan po natin ang ating officials dito sa labas para sa ating ribbon cutting ceremony na susundan po ng blessing sa pangunguna po ni Father Melody Moreto. Nila ay binabaan na nga nila para ito'y PWD friendly sa hindi naman nahihirapan umakak. So ngayon matutunghayan naman natin ang ribbon cutting ceremony na gagawin. Nahantay-hantay lang natin ang paglabas ni Mayor Vico Soto dito mismo sa harap ng cover court. Post cover court na para ma-blessan na paspasan para sa inauguration ng sidewalk na yan, no? Sa mga kaibigan, drainage din, no? Yung drainage system sa ilalim nga niyan ay sidewalk sa mga ayaw kasi lang yung mga senior citizen para pagkabayanan ng natin tayo pagpapapicture ng mga tao sa loob ng mga mag-propose. Para po sa mga ceremony ng blessing dito sa labas. Kasama po ang ating mga pamilya officials na state. Ang ating mga senior citizen na loob ng mga pamilya sa pamilya. Hindi po ang ating mga senior officials dito sa labas ng mga officials. Para po sa ating inauguration
presidente ng Barangay Santa Tomas. Kanina, nandito pa rin tayo sa mga live natin kay Mayor Vico Soto. Kaya nandito tayo sa Tanong ko saan maanakit ang ating sa Parisan. Itong kalsada sa pangkaliwa na tubig. Ang iskinita ang pinasa ni Mayor Vico Soto upang alamin yung mga dapat ayusin ko. At kamustahin na rin ang nagabot na rin ang bulaklak na rosas si Mayor Vico Soto sa mga dito, no? Sa ngayong araw nito, handa na rin si Congressman Romulo dito sa gagawin na ribbon cutting kasama lang ang kagabi si Father Mervin. So nakikita na rin natin paglabas ni Vice Mayor para sa okay, get ready po. 1, 2, 3. Itong ribbon tuwing mayroon